mangyari ito, matatakot ang mga kabataan at matatagpuan. Dapat mo nang pagalitan ang kabataan kapag may lalaban, saka mo ipakita sa bandan na hindi maaari. Ang Guardia Civil ang magpapakita sa kanila kung paano ba talaga ang labanan. Layunin natin ipagtanggol ang kahihiyan at integridad ng Espanya. Kaya kapag may deklarasyon sa pag-aalsa, ay dakipin natin ang mayayaman at may pinag-aralan. Kung hindi ako dumating at nagsabi mo pa kay Nang, ay dumalak na sa Nang. Ang mapupusok na pangkat ay walang napalagay, General. Nanghihinayang sila at wala roon si Simon. Kung hindi lang sana nagkasakit si Simon. Hindi ko na kaya, lalo pat nang dakipin nila sa Basilio. At halugugin ang mahalagang aklat at aking papel. Kapitan Tiago, gumising ka! Simula na ang humagsikan. Ang dami ang nagkakansala at nasasaktan. Pati si Ermita, nag-umpisa na rin sumutsyap ang gabi. Nagkaroon din ng putukan sa dulong bayan. Nahuli ba si Cadillo? Aba, pinaril na siya. Huwag kayong magsasakit at makaisipin tayo ay kasakit. Kaya nga sinunod ko ang doon pinirang niya sa akin. Pinago daw sana. Eh kasi, nagloko niya si Sagana. Hindi naman sana siya mahuhuli kung hindi siya nagbisita. Mabuti na sa kanya. Ngunit paano si Paulita? Hindi naman siya mawawala ng kasintahan. Marahil ay iiyak lang sandali. Hindi magtatagal ay magpapakasalan siya sa isang Kastila. Magagawan din madasal ang kaguluhan. Ngunit sa palagay ay dumating na si Placido. Hindi ko makausap ang mga bilanggo. Maganda na lamang tayo. Maraming pwedeng mangyari. Padre Irini, ikaw ang aking inatasan upang tagapaganap at tagapagtupad ng aking mga yaman. Bahagi sa Santa Clara, bahagi sa Papa, sa Arsobispo, at sa mga korporasyong panrelihiyon. At ang 20 piso para ipabayad sa matrikula ng mga estudyanteng mananalita. At 25 piso naman ay kabastiyo kahit na masama ang kanilang inugali sa akin itong mga nakaraang araw. Hindi na ako. Kukunin ko na lang ang halaga mula sa akin sa iyong usapan at mula sa aking konsensya. Tanggapin mo na, Padre Irini, at sana'y iyong matupad ang aking muntong ngayon nang matiwasay ang aking pagkakahiwalay. Kabayaan ang mga ganyan. Kung ipagkakait natin ang libing sa mga mamamatay ng hindi nagkukumpisal, malilimutan natin ang de profundis. Ang mga paghihigpit na ganyan, gaya ng alam na nyo, ay sinusunod lang kung ang hindi nakapangumpisal ay walang maibabayad. Pero si Kapitan Tiago, aba, kung ang mga dibinyagang Chino nga ay naililibing niyong may Miss Disikiem, Alam mo ba na dumating ang Mongol ng oras ng pag-ihaw? Ang kaluluwa ni Kapitan Tiago ay napaliligiran ng malimlim na liwanag. Ang ibig sabihin niyan ay iniligtas ng Diyos ang kaluluwa niya sa dami ng kanyang pamisang itinagawa at sa mga pamanang iniwan sa mga simbahan. Isang himala ang sasabihin. Ang ibig sabihin niyan ay iniligtas ng Diyos ang kaluluwa niya dahil sa dami ng kanyang pamisang itinagawa at sa mga pamanang iniwan sa mga simbahan. Dahil hindi maaaring may matatalo, nagdulot ng sama ng loob ang pagkatalo at hindi karoon ng sama ng loob sa langit. Pero kailangang may manalo. Sa panalo ang grasya. Pwes, pareho silang mananalo. Simpleng simple. Hindi ako papayag. Sala ko kaibigang Martin. Malalaglag ka sa irigiya. Kabinikadas, hindi na ako magpapaglaro ng munting sa'yo. Hindi na tayo magkakatakas. Itintawa mo ang muling potensya ng Diyos. Pikato mortal. Hindi mo kinikilala ang katotohanan ng Santisima Trinidad. Ang tatlo ay isa at ang isa ay tatlo. Mag-ingat ka. Di man tuwiray, itinatutuwang mong maaring magkaroon ang dalawang kalikasan, dalawang pag-isip, at dalawang kalooban. Mag-ingat ka.
ikom ke non kederet anat imase. Siguro, pwede akin kung tanatan lentas sa bunga ni Kolisto. Pag ako, pwede kung tanatan listo, ha? Wala akong ibigay sa kanya ang mga lumang damit ko, Francisca. Mahalaga sa akin iyon. Ngunit, alang-alang sa aking kaibigan na hindi ko man lang nasilip hanggang magsingalan ito. Handa akong ibigay. Prak na lamang ang ipala dahil nakaprak ito nang magpakita ang kaluluwa. Lumang damit ang ipasuot sa kanya dahil hindi naman tumitingin sa damit ang Diyos. Tama ka. Nang sa ganun ay hindi masayang ang pera para lamang sa damit na walang kabuluhan na. Ito ay tunay na Diyos. Ito ang kalaman kung paano mamatay. Nais ko rin mamatay yung kasi ang sa gayon ay makapagpagawa mas malaking libing kaysa rito. Gusto kong marinig ang naiyak ng mga taong nanonood sa mga response. Uli! May balita ako tungkol kay Basilio! Uli! Ano po yan, Hermana? Ano po nangyari kay Basilio? Nakakulong ngayon si Basilio at balibalitang ipapapatay raw siya. Ano ho? Uli, di mo ba ako naririnig? Bali-balita na ipapapatay o ipapabitay si Basilio. Kung ang mga praile nga taga-Cavite ay pinabitay, si Basilio pa kaya na isang mag-aaral lamang? Ano pong pinagsasabi niyo? Paano? Bakit? Si Basilio ipapapatay? Ipapakulong? Alam ko isang biro lamang yan, Hermana. Kahit umamin ka na at ikay aking tatanungan. Hiniwala ka sa akin, Mari. Gustuhin ko mang sabihin na puro-puro lamang ang lahat iyon. Ngunit hindi, dahil ito'y purong katotohanan lamang. Kaawa-awang Basilio. Wala akong magawa sa kanya sinapit. Gayong namisan na rin si Kapitan Tiago na siyang tumulong sa kanya. Huli! Iha! Gumising ka! Jesus Maria Josep! Iha. Iha. Mabuti naman at pagising ka na. Ako'y nag-alala sa'yo ng sobra matapos kang mahimatay nang malaman mo ang nangyari tungkol kay Basilio. Ano kung gagawin natin kay Basilio, Hermana? Siya ang tumulong sa akin upang ako ay maligtas. Kaya't ako naman ang dapat kumilos. Kung siya ay matulos. Kagaya ng pagtubos niya sa akin mula sa pagpapakaalila. Bakit ko ang iyong nararamdaman ngayon? Kaya naman naisip akong paraan upang mapalaya si Basilio. Ang dapat nating gawin ay humingi ng tulong o payo sa mga kawali. Bigyan lang natin siya ng sikapa at tabako at sasabihin niya sa iyo ang lahat ng batas. Kung may piso ka, may iniligtas ka niya sa paanan ng kamatayan. Kung halot po, Hermana, puntahan po natin ng mga kawali at humingi ng tulong sa kanya. Hihingi ako ng tulong sa aking mga kamag-anak upang makalikom ng mga salap. Siya'y akin ang pinangiman, ngunit hindi siya langit. Nararapat lamang ang kapansanan yan sa mga taong walang paniniwala sa Diyos. Hermana Pinchang, magdandaan kasing panalita. Ang aking sinambitan ko, ayaw nga niyang hawakan na huwagin dito sa simbahan at magkusap ang pasok. Kung ano-ano pa ang kanyang sinabi na maaari raw magkalat ng sakit ang banal na tubig. Tiyak ang nangyayari sa kanya ngayon ay parusa ng Diyos. Maaring tama ka, Hermana Pinchang. Ngunit, Taliwas sa pinagsasabi ng Basilio. Ang agawin dito ay tunay na nakapagpapatuloy. Dahil dito, gumaling ako sa hindi pagkakatulad. Sa pamamagitan lamang po na sito sa aking puso habang nilarasal ang Santos Cruz. Kung sakaling magkakaroon kayo ng itip, kabaang usalon, ipahid na lamang ang agawin dito sa bahagi ng katawang masakit at tiyak na gagaling. paumanhin, Hermana Pinchang. Ngunit hindi ako naniniwalang parusa ng Diyos ang kinangitan ni Basilio. Kilala ko siya bilang tahimik at maingat na binata. At kung tutuusin, hindi ba't ito resulta lamang ng pagpapalaya sa dalaga na si Huli? At di ba't ikaw, Hermana Pinchang, ang amo ng dalaga? Ano ang iyong opinyon? Maaaring may katotohanan na yung sinabi. Hindi ako nagkaroon ng palayasin siya sa aking pamamahay. Ayoko magigaway ang mga pride. Kaya tinanggap ko ang pera ng binata para bayaran ang utang mo. Maaaring may katotohanan na yung sinabi. Hindi ako nagkaroon ng palayasin siya sa aking pamamahay. Ayoko magigaway ng mga pride. Kaya tinanggap ko ang pera ng binata upang bayaran ang utang mo. Mga kaibigan,
Nabalitaan niyo ba ang nangyari kay Basilio? Oo. Hindi ba't siya ang binatang kaanib ni Humagsikan? Sa noon na nga, alam mo bang kasalukuyang bilanggo at kapag-usapan na ang pinakamababang hatol sa binatang ay ipatapon at maaari rin siyang ipapatay habang nasa paglalakbay. Siyang tunay, kung ang mga paring nga ang isang put ay giniti sa Bibisaya, si Basilio pa kaya na mahirap, walang kaibigan o tagapangalaga? O siya, halika nagpaparating na ang mga kawan niya. Magandang araw po, kawan. Batid kong hindi lingid sa iyong kaalaman ang nangyari patungkol kay Basilio. Nais ko sana namin humingi ng tulong sa inyo. Ipagpapamahin mo, ngunit wala akong magagawa upang matulungan ang binatay. Ang binatay na sa Manila at hindi ito sa bayan ng ating kapamilya. Ano po? Totoo po ba ang iyong sinasabi? Kung ganun po, paano niyo po bang sabihin kung meron pa bang ibang paraan upang matulungan niyo ako sa aking suliranin? Binibini ang aking oras ay hindi dito upang makipagbulaskugan sa inyo. Ganito na, bibigyan ko ng isang mabuting payo. Pumunta kayo sa korang tagapamayapa at kailangan kasama niyo si Chris. Ganyan po, naayon na po kami at susundin namin ang iyong payo. Maraming salamat po. Itong nabalitaan namin na si Padre Camora lamang ang makakatulong kay Basilio upang makalaya ito. Bakit hindi mo siya puntahan? Ngunit, kita ko sa kanyang mga mata yung pagnanasa niya sa akin. Natatakot akong humingi ng tulong sa kanya at baka yung gawin niya sa akin. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi namin lubos maintindihan ang iyong pagkatakot. Maiibigan ba ni Padre Camora ang isang mukha kayong marami naman sa bayan? Marahil hindi niyo naiintindihan. Hindi totoo ang aking sinasabi. Isipin mo na lang, Huli, na si Basilio ang tubos sa'yo sa pagpapaalila. Paano kung huli na ang lahat at may mangyaring masama sa kanya? Wala ka bang gagawin at hayaan mo na lamang siyang mamatay? Huli! Ano po yun, Hermana? May dumating na balita galing sa isang manlalakbay galing Maynila. Nakalaya na raw ang mga balanggo maliban na lang kay Basilio. At ayon sa kanya, ipapatapon na raw siya sa Carmela. Totoo po ba ang iyong sinasabi, Hermana? Oo naman. Balita pa nga, may pinalagyan niya sa isang kahilingan Na naaayon sa kanyang kagustuhan at nakita ng mga manlalakbay ang kung magdadala kay Basilio. Ganun po ba, Hermana Bali? Kung ganun po, handa na po ako. Maaari niyo po ba akong samahan upang humingi ng tulong sa payo? Hindi ka na't magtulong sa kumbento. Tao po, magandang araw po, purang tagapamayapa. Magandang araw din, Hermana Bali. At sa iyo, Binibini. Pumasok kayo at maupo. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo? Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam kong matigil na ang nangyari kay Basilio, kaya't naparito kami upang hingin ang inyong tulong. Paumanhin, ngunit hindi ko kayo matutulungan. Bukod sa wala akong kapangyarihan upang mapagbigyan ang iyong nais, ayaw ko rin masangkot sa gulo. Ba't hindi kayo pumunta kay Padre Camora? Siya ay makapangyarihan. Hindi ba siya nagpalayas yung lolo? Sapat na ang isang salita na tulungan ng isang binata sa pagkakatulong. Sa tingin ko, siya lang ang makakatulong sa inyo. Si Padre Camora? Si Padre Camora na siyang kumukuha ng kaban ng bayan at tutuwa sa himagsikan? Paano natin masisigurado ang kanyang kaligtasan? Dapat ipag-alala mo rin. Kasama mo kami. Ngunit Hermana Bani, hindi pa maaaring ikaw na lamang ang pumunta sa kumbento. Nais ko lang sabihin na ang hiling ng isang dalaga ay mas makakaakit kaysa sa matatanda. Binibini, mas dinidinig ang mga hiling ng sariwang bulaklak kaysa sa tuyo. Maraming salamat sa iyong payo, kurang tagapangiyapa. Magtatakip silang na kumplet kami ng isa.
aking sinta. Sapagat wala akong magawa. Sa pagnanais kong ika'y makalaya, handa kong gawin ang lahat. Ngunit hindi sapat ang aking hakbang upang ika'y makalaya. Hindi, anong problema? Hindi dapat may bumabalabag sa iyo. Hindi ko po pala kaya, Hermana. Bumalik na po tayo. Huwag kang mag-alala mo, baby. Hindi mo kasama. Kaya na't huwag mag-aksaya ng oras. Ngunit hindi ko po siya kaya makita. Huwag kang hangal huli. Paano si Basilio? Ang kanyang kaligtasan! Pera, o sige, umuwi ka. Iyaan mong ipatapon at ipapatas nila si Basilio. At sabihin binaril siya dahil nagtangka siyang tumakas. At kapag namatay na siya, saka ka magsisi. Tignan natin kung hindi ka kakainin ng iyong konsensya. Buenos dias, Padre Camora. Buenos dias, amiga, señorita. Tome asiento. Ano ang iyong pakay sa pagpunta dito? Nais po sana namin humingi ng tulong sa iyo. Patungkol sa sitwasyon ni Basilio. Kung gayon, sabihin mo sa akin ang lahat ng iyong hiling at gagawin ko ito sa abot ng aking kataya. Kung gayon ay, maaari mo po matulungan si Basilio na makalaya sa pagkakatulong. Batid kung alam niyo na po ang kwento. Ngunit sigurado akong inosente siya sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Muy bien, magpapadala ako ng sulat sa Maynila upang makalaya si Basilio sa presinto. Talaga po? Gagawin niyo? Maraming salamat po. Tatanungin ko pong utang na loob. Walang anuman. Siya nga pala, dito na kayo magapunan at ating pag-usapan ang mga bagay-bagay. Dito ka muna huli at may mahalaga pa tayong pag-usap. Pakaganda mo talaga huli. Tumigil kayo, Padre. Padre, tumigil kayo. Isa kayong pari. Hindi niyo dapat pagnanasaan ang isang katulad ko. Ika'y humingi sa akin ng tulong. Bueno, nararapat lang na may kapalit ang aking serbisyo. Huwag po, Padre. Tulong! Tulungan niyo ako! Ito. Pasensya na, mahal ko. Ngunit hindi ko na masisilayan ang iyong pagbalik. Hindi ko kakayanin ang nangyari sa akin. Ang iyong pangilaya ay siya naman pagkawalan ng akin.